my exit in politics. Hindi ako nagpapalit ng partido. Kung parot tayo. Moribund yung PDP. Naghintay lang kami ng panahon. But God has a plan. Sabi ko nga, it's a gift from God. Alam mo, totoo lang, ang leader ko lang, si Jaime, si Abet Antonino ng Bataan, si Governor ko, because ang anak lang niya, Brad ko, kaya siguro bumaliktad. Brad ko sa San Beda. Tapos sa Visayas, dito, wala ako ni isang congressman o mayor o municipal mayor o governor. Wala talaga. Sa Cebu, kung province ng tatay ko, wala. Wala ako ni isang kapitan. In Mindanao, ang dalawang subiri, mag-ama. Sa Bukidnon, pati si Angel Amante ng Agusan del Norte. Of course, Davao. Yun lang. Nanalo ako. Kaya sabi ko, importante sa akin yung pangako ko. Kasi hindi yan ibibigay ng Diyos sa akin kung walang purpo. Meron mo, wala. Pagdating ko dito, hirap pa nga kami makita ni Max eh. Tapos, napalanding ako kay mga Yanson. Inaway pa yan sila ni, I don't know if they would want to be mentioned it, but minura pa yan si ni Governor Marañon for entertaining me. Kaya sabi ko kay yun, hindi ako, hindi mo ganunin yung tao. Eleksyon yan, Pilipinas. Kaya dito, either for or against us, kay kakampi ko o hindi, huwag talaga kayong maggamit ng polis, huwag kayo, kasi kayong mga polis pati army, stay neutral. Yan talaga ang order ko. Stay neutral. At yung mga guns, sabi ko, pag may terorismo dito, o dyan, basking anong lugar, ako mismo ang pupunta dito. At huwag kayong maggamit ng mga NPA kasi magkagulo lang tayo. Papadala ko kayo ng sundalo. Hindi talaga ako papayag. Walang Ako, sabi ko, lahat ng police, lahat ng members ng armed forces, my order is stay neutral. Huwag kayong makialam. Ako lang, Presidente, I'm allowed to campaign. I did not even allow my cabinet members to campaign. You know why? Kasi they are allowed if they want. Problem is, in making the sorties out of Manila maybe, or going to the provinces, they have to spend. And you know, people would think that we are spending public funds to finance our sorties outside. Yan na nga ako. Sabi ko, wag na lang kayo. Just to be fair. Fair is fair. Wag na lang kayo sumali. Ay, ako, well, that's a different thing. Then, itong isa is actually a statesman. And is one of the leading light sa panahon ni Ramos. You know, Secretary Alunan is a very good executive. And today, I am glad that he is still alive. Mapagsabi siya kasi buhay pa siya. When I was mayor, pinatawag kami sa Malacañang to warn us about drugs. At that time, panahon pa ni Ramos. And he said to us that he went to the United States to see the government agency who take care of the drug problem there, ang DEA, Drug Enforcement Agency. At sinabi niya sa amin,
Nandyan siya buhay sa panahon pa ni Marcos, na at the rate that the country is being swallowed by drugs, hindi matagal, you will become a narco state. Ang problema, hinayaan talaga. It was swept under the rug, ika nga. So, walang huli dito by the thousands, one buster by buster. Ako nagdududa na ako. Sabi ko kay Bato, tingnan mo. Nung tinignan niya, narco state na pala talaga tayo. Hindi lang malala, kasi ilan lang yung mga mayor na involved. Ilan lang yung governor. Nakita natin for the first time, nag-surrender by the thousands, and of the last count, it was 1.6 million Filipinos addicted to drugs, contaminated to the soul. Ngayon, tinago nila yan eh. Kung hindi ako nagsabi, you surrender in 24 hours o patayin ko kayo, yung panahon na yung totohanan yun. Kasi ayaw ko mapahiya. At that time, may sinabihan ako, if I fail in this, magre-resign ako. Talagang totohanan nyo, mabutit na lang nag-surrender ang mga gago. Talagang ipapatay ko sila yung panahon na yun. And I was ready to resign. Sabi ko, hanggang dito lang ako, hanggang dito. That is my destiny. I am a believer sa swerte ng tao. Kung panahon ko nang mamatay, panahon ko na talagang mamatay. With or without that mirror there in front of me. Sabi ko, talagang ubusin. Butit, so na alam nga ito. So, sabi ni Santiago, yung sa PDEA, it was 3 million. Sabi ni Bato, 6 million. Tama silang dalawa. You know that count was only in Manila. The count did not include Iloilo, Bacolod, Davao, Cebu. Lahat na Tarlac, Abra. Ako, I'm telling you, I give you a rough estimate of something like 7 million now. 7 million slaves. Slaves na yan eh. 7 million Filipino slaves to a drug called Shabu. Putang ina nila. Wala nang ginawa yan, parang patay na yan. Hihiga na lang yan. And when the urge comes, when the monkey rides on his back, parang unggoy na sa likod mo, ganun-ganun ka. That's what monkey on the back. That's an idiom actually. Yan ang nangyari. Kaya kung anong gawain ko sa bayan kung itong 6 million na inutil. Look, pagka ang head of the family is contaminated by drugs, shabu, wala na to. He does not look after for his family. The food on the table does not come anymore. And the children would have to stop schooling. Then, this family becomes dysfunctional. Maghiwala yan, bugbugin yung asawa, ang mga anak wala na puntahan. Eventually, because of the father, they would also be runners of shabu. Kung ganun ang bayan natin, marami yan. Marami na milyon na ang socially dysfunctional family. At sabi ko sa human rights, putang ina ninyo. You worry of a dead carcass there, isang kriminal. Diyan kayo, that hindi nyo inisip ang pamilya ng karamihan, 7 million, are already dysfunctional and
useless to the Filipino people. Kaya kayong mga putang inang mga human rights kayo, I don't give a shit. Isali ko pa kayo. Ipitin ninyo ako, isali ko kayo. Putang ina ninyo. Hindi na lang ninyo inisip ang mahal ko ang bayan ko. Kaya ganito ako katindi. Kaya nga damo sang Ilongga nga gimahal ko ni adto sa bata pa ko. Alam mo ang Davao, we are a mix. I can talk a little bit of Ilocano. Tagalog, ang Tagalog ko hindi naman perfect. Neither ako am I articulate sa Visayan kasi naglaki kami halo. But the predominant dialect now is really only the Davaoenyo, yung millennials can magsalita yan sila in and out sa Tagalog pati Bisaya. Ma-pick up ninyo kayong taga-Bisaya mga Ilonggo. Pero yung iba hindi nila maintindihan. Kasi ang minix na nila lahat Bisaya pati if you want to be clear, you can talk in English. Pareho ng Cebu, nag-i-English na lang. Hindi kayo magkaintindihan na yan. Kami sa maliit kami, naglaki kami ng kaya meron akong sariling pangloko lang na I can talk I can get the accent of the Ilonggo, Ilocano, Bisaya pati Tagalog. At saka yung a little bit of Kagan, yung salitang native, the native Muslims of mga Moro sa Davao. Kaya kami sabog ang bunganga. Gaya ko. Kaya kung magampang kasi Ilonggo, ay kaya. Damo sang Ilonggo nga agdon mo ko gira. Oy, problema, damo sang Ilonggo. Alam mo talaga, ang warrior, magpunta ako sa kayo mga Bisaya, no offense intended This is just an observation. Kayo mga Cebuano. Every now and then, yesterday, was it yesterday I went to Ulo? The other day, sa araw ng Kagitingan, instead of mag-raise ako ng flag doon, pumunta ako, doon ako nag-raise ng flag sa Ulo, sa kampo. Tapos nag-award ako ng mga medalya. Bata, saan ka? Ilocano, sir. Bata, ano ka? Iloilo, sir. Dalawa lang ang tribo natin na nag-aaway. Ilonggo pati Ilocano. Yung dalawa na tribo na mahal ko talaga. Totoo yan. Magtanong ako dito, karami kayang sundalo dyan na may tama. Cebuano, nandito? Wala. Bulanon? Wala. Saan ito mga yawa na ito? Lawan. Totoo. Halos lahat yan. Yung kalibot sa akin, halos Ilocano yan. Kung hindi Ilocano, Ilonggo. Kasi Ilonggo nga, kilala ninyo si Pinyol? Ilonggo yan. Kita kami sa airport. Gobernador siya noon sa North Cotabato, mayor ako. Ina-delay ang flight. So, doon ako sa mga buta. The blind people are allowed to go inside the departure to do massage. Nakakaawa naman So, narinig man ng mga buta salita. Mayor, ikaw yan? Mayor, ikaw dito. Delayed ang flight, alam nila yan. Tapos masaya sila, isang masayista, isang kamay. Para mapagbigyan lang. Tag-isa sa paa. Sige, masaya kayo. Para mabigyan ng tip. Dumating ito si Pinyol. We go, man, delayed ang flight. Sabi niya, nga,
Tambay na tayo dito.